Assalamualaikum, buenos dias, happy Isabela. Mula sa City Information Office, ako po si Ayla Faye Fernandez, hatid sa inyo ng Happy Isabelang Balita para sa araw na ito. At ito ang mga nakalap na Happy Isabelang Balita noong nakaraang linggo. God Focal Point System Executive Committee nagdaos ng pagpupulong. Ang Atbay Economic Empowerment Fellowship Program bumisita sa lungsod. Paglunsad ng Happy Isabela Queuing Management Information System, malaking tulong sa mga Isabelenyo. Pamahalaang lungsod ng Isabela kasama ang ibang partner stakeholders nagsagawa ng community outreach sa Barangay Baluno. Pagbubukas ng 2023 National Disability Prevention and Rehabilitation Week naging matagumpay. Mga proyekto ng Administrasyong Turabin-Hataman, abangan. Mang-aawit mula sa Isabela na nagbugi bilang daily winner sa tawag ng tanghalan, kilalanin. Upang magbalik tanaw at pag-usapan ang pagpapalawig pa ng mga programang nakaangkla sa Gender and Development o GAD, pinangunahan ni Chairperson at City Mayor Siti Jalia Turabin-Hataman ang pagdaos ng pagpupulong ng God Focal Point System Executive Committee noong Hunyo 27 sa SP Session Hall. Kabilang sa mga dumalo, sino Vice Mayor Julkifli Saliman at Councilor Karel Sakalahul na siyang chairperson ng SP Committee on Women and Children at Committee on Gender and Development. Sa ilalim ng Administrasyong Turabin-Hataman, iprinesenta ni City Information Officer and current God Focal Person Mendy Anlim ang mga accomplishments na naisakatuparan ng GAD. Samantala, prinesenta ni City Civil Registrar Dayang Mirhama Jaljalis ang Godvocate Database Program na ginawarang Best Gender and Development Entry sa 2022 Layag Awards ng Department of the Interior and Local Government. Pinaalalahanan ni Mayor Turabin-Hataman ang lahat ng naroroon na ipagpatuloy ang mga ganitong programa sapagkat malaki at positibo ang epekto nito sa mga mamamayan ng Isabela, lalo na sa mga kababaihan at iba pang sektor na sakop ng GAD. Sa iba pang mga balita, mainit na sinalubong ng pamahalaang lungsod ng Isabela sa pangunguna ni Mayor Siti Jalia Turabin-Hataman ang mga kalahok ng Angat Bayi kasama si Konsehal Karel Angelisa Sakalahul sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mahahalagang insights sa mga huwarang gawi, patuloy na epektibong mga programa, hakbangin at serbisyo ng lokal na pamahalaan para sa mga kababaihan. Ang detalye sa ulat ni Christine Manuel. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga kalahok na makarinig ng inspiradong testimonyal mula sa mga benepisyaryo ng Economic Livelihood Program. Inihain din ang mga estratehiya at inisyatiba na pinagtibay ng pamahalaang lungsod ng Isabela, pati na rin ang pagbabagong epekto ng programa sa buhay ng mga individual at komunidad. Highlights ng kanilang pagbisita ay ang meet and greet sa dalawang LGU-assisted women organization sa lungsod, ang Basilan Women Weavers Association of Tampalan na sinamahan ni Councilor Mary May Julhari at ang Marang-Marang Women's Association kung saan kasama rin nila si Mayor Turabin-Hataman. Ang Angat Bayi Economic Empowerment Fellowship Program ay inorganisa ng Bayi Incorporated, isang non-profit na organisasyon na nangangarap na bumuo ng ecosystem ng transformative feminist leaders sa buong bansa. Pinili ng organisasyon ang LGU Isabela City para sa benchmarking activity nito. Christine Manuel, Balitang Happy Isabela. Samantala sa patuloy na paghatid ng serbisyo ng pamahalaang lungsod ng Isabela para sa mga mamamayan nito, isang makabuluhang milestone na naman ang naganap sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Siti Jalia Turabin-Hataman at Vice Mayor Julkifli Saliman. Inilunsad noong Hunyo 27 ang Happy Isabela Queuing Management Information System o QMIS. Sa kasalukuyan, ang QMIS ay magagamit sa 4 na tanggapan katulad ng Business Permit and Licensing Office, City Civil Registry Office, City Treasury Office at City Social Welfare and Development Office. Binigyang diin ni Mayor Turabin-Hataman ang kahalagahan ng Happy Isabela QMIS na nagpapahintulot sa pamahalaang lungsod na maglingkod sa mga kliyente ng mabilis at epektibong serbisyo. Kaya nga sinasabi natin, everything talaga starts with need. No? Napaka-cliche, napaka-corny. Pero tingin ko, huwag tayong huminto sa pagpangarap, no? Ng gusto natin kasi kaya posible.
Sa iba pang mga balita, pamahalaang lungsod ng Isabela kasama ang ibang partner stakeholders nagsagawa ng community outreach sa Barangay Baluno. Yan ang balitang tinutukan ni Matthew Sanson. Bilang inspirasyon sa panawagan para sa synergy sa serbisyong publiko ni Mayor City Jalya Turabi Nataman, nag-iisa ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pamamagitan ng City Health Office sa pagsasagawa ng Community Outreach Program na pinangunahan ng mga opisyal ng 54th Special Action Company, Philippine National Police Special Action Force noong Hulyo 20 sa Latuan Elementary School, Barangay Baluno. Si Dr. Abdulmanar Salidin, resident dentist ng CHO, ay nagsagawa ng pagbunot ng ngipin habang ang CHO Mobile Clinic sa pangunguna ng Telehealth and Mobile Health Unit Chief na si Dr. Sulaiman Tahsin ay nagsagawa ng konsultasyon at pamamahagi ng mga libreng gamot. Samantala, naroon din ang mga pulis para sa Operation Tuli, libreng gupit at feeding activity at parlor games para sa mga bata. Ang Happy Isabela Mobile Library ng City Information Office ay nakiisa rin sa kaganapan sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga sesyon sa pagbabasa kasama ang mga voluntaryo mula sa Isabela City Barangay Information Officers Network na nagsisilbing mga katuwang sa pagbabasa. Dinaos kasabay ng 28 Police Community Relations Month nitong Hulyo na may temang nakakaisang serbisyo para sa ligtas at progresibong komunidad. Ang susunod na katulad na aktibidad ay gaganapin sa Barangay Maligi sa Hulyo 24. Matthew Sanson, Balitang Happy Isabela. Samantala, nakiisa ang pamahalaang lungsod ng Isabela sa pagbubukas ng 2023 National Disability Prevention and Rehabilitation o NPDR Week na handog ang espesyal na flag raising ceremony. Yan ang Happy Isabelang hatid ni Kit Galos. Upang bigyan din ang tema ng ika-45 edisyon ng pagdiriwang ng NDPR Week na may temang Person with Disabilities, Accessibility and Rights Towards a Sustainable Future Where No One is Left Behind, ang mga grupo ng SPED mula sa Isabela East Central Elementary School ay nagbigay ng sign language na interpretasyon ng pambansang awit at ng himno ng lungsod. Sa pamamagitan ng inisyatiba ni Mayor City Jalya Turabi Nataman, ang pamahalaang lungsod ay nagsagawa ng mga espesyal na proyekto at patakaran kung saan nakinabang ang mga PWD at tiniyak ang kanilang integrasyon sa mainstream ng pampublikong serbisyo. Idineklara ng Proclamation No. 361 ang ikatlong linggo ng Hulyo bilang National Disability Prevention and Rehabilitation Week na magtatapos sa petsa ng kapanganakan ng napakahusay na paralitiko Apolinario Mabini sa Hulyo 23 bawat taon. Kit Galos, Balitang Happy Isabela. At para naman sa Good News Happy Isabela, nanalo bilang daily winner noong July 17 sa tawag ng tanghalan sa Showtime ang singer mula sa Isabela City na si Joy Saavedra. Matatandaang hinirang na kampyon si Saavedra sa ginanap na Voces Isabela 2023 nito lamang sa Kayan Festival. Masayang inabangan at proud ang mga Isabelenyos sa pagtapak ni Saavedra sa TNT stage. Isa lamang si Saavedra sa magpapatunay na talaga namang kayang makipagsabayan sa kahit anumang larangan ang mga Isabelenyo. At yan ang mga nakalap na Happy Isabelang balita, hatid sa inyo ng City Government of Isabela. Antabayanan ang iba pang Happy Isabelang balita sa susunod na linggo. Ito ang balitang kahanga-hanga, balitang tatak Happy Isabela, balitang Happy Isabela.